What's up guys? So for this video guys, ay may share ako sa inyo tungkol sa aking karanasan at para malaman nyo din at malaman nyo rin kung anong gagawin nyo kung magkaroon kayo ng ganitong problema sa inyong Facebook account o Facebook page o Facebook profile. So ngayon mga guys, isi-share ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng violation yung Facebook profile ko mga guys. So ang dahilan mga guys, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa, sasabihin ko na sa inyo kung bakit nagkaroon tayo ng unoriginal content o kung bakit tayo nagkaroon ng restrict dito sa ating ads on Reels. So, in-upload ko yung mga videos ko, hindi ko inakala na magte-trending siya. So, yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng unoriginal content dahil sa gumawa tayo ng isang video na hindi sa atin. Although, gumamit tayo ng tawag nito yung parang reaction video na nilagyan natin ng isang clip na yung reaction video natin nandun sa ibaba, gagaya nito. So yan mga guys, i-share ko sa inyo na bawal talaga yan mga guys. So yan ang unang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng unoriginal content. Para hindi ka magkakaroon ng unoriginal content mga guys, huwag nyong gawin ng mga content na ganyan. Nakita nyo naman 'di ba na may iba na nagdo-do-it, may iba nag-reaction video, tapos na-upload mo sa Reels. Hindi talaga yan pwede mga guys. Magkakaroon ka ng unoriginal content. Although yung pagka-monetize ko sa ads on Reels mga guys, ay invited lang yan ni Meta. So na-invite ako ni Meta dahil yung views ng isa kong video doon sa ads on Reels na in-upload ko ay nagkakaroon siya ng nung una 100k yon, 100k 1,000 views. Akala ko tuloy-tuloy na talaga yun mga guys. Akala ko talaga na okay lang yung ganun na content. Kasi syempre na-invite ako eh. So akala ko okay lang kasi na-invite ako ni Mita. So pag-upload ko noon na una, sinunod-sunod ko na kasi akala ko talaga na okay lang siya. Syempre na-invite ako eh. So nung na-monetize na ako, umabot na yung pera ko na $14. So yun, $14 na yun mga guys. So, i-times natin yan sa 56. 56 yata yung dollar ngayon mga guys. So, malaki na. Umabot na ng 800 yan. So, hindi pa yan umabot ng isang week. Wala pang isang week yan mga guys. Sobrang dali. Ang nakalungkot lang mga guys, siguro na-review ulit ni Meta. Kasi yung video ko nag-trending talaga eh. Umabot na siya ng 600 views. 600,000 yun. Umabot na siya ng 600,000. Sa Reels ko yun mga guys, sa Reels. So, hindi ko inakala na pagtingin ko, kinabukasan, yung Facebook ko nagkaroon ng unoriginal content. So, ito yung lumabas mga guys. Earning restricted mga guys. So, yan mga guys, malungkot talaga ako dahil akala ko yung saya ko tuloy-tuloy na. So, yung saya ko napalitan ng lungkot na naman. So, hindi ko inakala nun mga guys. So, ang ginawa ko mga guys, ito na. Ito na yung ginagawa ko mga guys. Para mawala yung unoriginal content natin mga guys. Dinilit ko lahat yung mga videos. Kahit umabot pa siya ng 600,000 views, dinilit ko talaga lahat. Dinilit ko lahat na hindi ko content. Kahit nag-reaction video ako, umabot na ng 100k, umabot ng 300k yung iba, 600k, dinilit ko talaga lahat mga guys. Yung copyrighted music talaga, i-delete mo talaga yan mga guys. Kasi yan ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng unoriginal content. Pagka-delete mo, tsaka mo pa gagawin yung pag-appeal. So, bago ka mag-appeal, dapat malinis yung Facebook profile mo. Dapat pag-check ni Meta ulit, wala na yung mga unoriginal content mo mga guys. Ikaw naman yung nakakalam na hindi galing yan sa'yo na video, i-delete mo na talaga mga guys para hindi ka magkakaroon ng unoriginal content. Kung sakali mang hindi ka pa monetize ngayon, baka kung ma-monetize ka, masayang lang din. Kasi pag review ulit ni Meta, ma-unoriginal content talaga yan mga guys. Kahit ma-monetize ka pa. Pag check ulit ni Meta, kung hindi yung content galing sa'yo, magkakaroon ka talaga ng restricted mga guys. So yun mga guys, ang ginagawa ko ngayon, hinihintay ko na talaga yung approval ni Meta kasi dinilit ko na lahat. Hinihintay ko na lang talaga kasi sabi nila, yung pinanood ko na tutorial, 6 days pa daw. So, yun mga guys, pangalawang araw pa lang to mga guys. So, hintayin natin at sana ma-approve ulit ito mga guys. At, yun mga guys,
yung experience ko talaga, sana may natutunan kayo na huwag kayong mag-upload ng hindi sa inyo. Kahit gagawin mo pa ng reaction video, huwag talaga mga guys. Mas mabuti na lang kung sa'yo yung mga content. Itong account ko na YouTube channel mo mga guys, na demonetize din ito dahil sa hindi ko content ang ina-upload. Although yung sa YouTube, alam ko naman talaga, pero sa Facebook, akala ko talaga okay lang yung may reaction video. Kasi na-invite tayo ni Ads on Reels. Siyempre, invite lang yun, di ba? So, siyempre, akala ko okay lang. So, tinuloy-tuloy ko. Yun pala, pag-review ulit, unoriginal content yung lumabas, mga guys. So, yun mga guys, sayang yung $14 natin. Pero, mabawi lang yan, mga guys, kapag na-delete mo na lahat yung videos mo, mga guys. Pati dito sa YouTube, huwag ka talagang mag-upload ng hindi sa'yo na content. So, yun lang muna mga guys. Huwag niyong kalimutan na i-like at i-subscribe yung channel natin. At bisitahin nyo din yung Facebook natin mga guys para katulong kayo kahit kunti. Yung isang follow lang at isang like sa ating video, masaya na ako doon mga guys. At sana ma-monetize na tayo dito sa ating channel mga guys. At huwag niyong kalimutan ulit na i-subscribe ha. Huwag tayong susuko, laban lang para sa lahat ng mga content creator. Goins TV, peace out!